tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang makasaysayang kasunduan ang ibinunyag ng isang mataas na opisyal ng Estados Unidos tungkol sa 14 na puntong memorandum ng pagkakaunawaan para sa kapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Layon nitong wakasan ang digmaang US-Israel laban sa Iran. Bagamat hindi pa formal na kinukumpirma ng pamahalaan ng Iran ang pisikal na dokumento, nakatakdang lagdaan ang makasaysayang kasunduang ito ngayong Biyernes sa isang opisyal na seremonya. Ayon sa ulat ng opisyal, ang kasunduan ay kasalukuyan ng nilagdaan sa elektronikong paraan ng parehong bansa, ngunit malaya pa rin silang umatras bago ang formal na seremonya sa Biyernes. Sa kabila nito, ito ang pinakamalinaw na detalye mula sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ukol sa diplomatikong hakbang na ito na naglalayong magdala ng kapayapaan at baguhin ang takbo ng geopolitika sa gitnang silangan. Sa kwang punto ng memorandum, idinedeklara ng Estados Unidos at Iran, kasama ang kanilang mga kaalyado sa kasalukuyang digmaan, ang agarang paghinto at permanenteng pagwawakas ng mga operasyong militar sa lahat ng larangan, partikular na sa bansang Lebanon. Nangako ang magkabilang panig na hindi na magpapasimula ng anumang digmaan o dahas laban sa isa't isa habang tinitiyak ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Lebanon. Sa ikalawang punto naman, nangako ang Estados Unidos at ang Islamikong Republika ng Iran na igagalang ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bawat isa. Bukod dito, mahigpit nilang ipinapangako na iiwasan ang anumang uri ng pakikialam sa panloob na usapin ng kabilang bansa. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maibalik ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa pagkatapos ng mahabang panahon ng matinding tensyon at hidwaan. Nakasaad sa ikatlong punto na ang dalawang bansa ay nakatuon sa negosasyon upang maabot ang pinal na kasunduan sa loob ng maximum na 60 araw na maaari pang pahabain kung magkakaroon ng pahintulot ang magkabilang panig. Ang 60 araw na ito ang magiging kritikal na yugto upang plansyahin ang lahat ng mga teknikal at diplomatikong detalye bago tuluyang ipatupad ang pangmatagalang kapayapaan sa buong rehiyon. Para sa ikaapat na punto, sa sandaling malagdaan ng memorandum na ito, sisimulan agad ng Estados Unidos ang pag-alis ng kanilang naval blockade at anumang hadlang laban sa Iran. Target na ganap na matapos ang pag-alis ng blockade sa loob ng 30 araw. Sa panahong ito, ang paglalayag ng mga barko ay ibabalik sa antas bago ang digmaan upang masiguro ang mabilis na pagbangon ng ekonomiya at malayang daloy ng kalakalan. Bukod dito, bahagi pa rin ng ikaapat na punto ang pangako ng Estados Unidos na ganap na aalisin ang kanilang mga puwersang militar na malapit sa teritoryo ng Iran. Ang pag-alis na ito ay isasagawa sa loob ng 30 araw pagkatapos maipatupad ang pinal na kasunduan. Ito ay isang malaking konsesyon mula sa Amerika upang mabawasan ang tensyong militar at maiwasan ang anumang hindi sinasadyang sagupaan sa karagatan. Sa ikalimang punto, nangako ang Iran na gagawin ang lahat ng makakaya upang masiguro ang ligtas at walang bayad na pagdaan ng mga komersyal na barko sa loob ng 60 araw mula sa Persian Gulf patungo sa Sea of Oman. Agad na magsisimula ang trapiko ng mga barko at tatakbo ito ng normal sa loob ng 30 araw matapos alisin ng Iran ang mga teknikal at militar na hadlang, kabilang na ang mga underwater mines doon. Dagdag pa sa ikalimang punto, makikipag-usap ang Iran sa Sultanato ng Oman upang tukuyin ang pamamahala at serbisyong pandagat sa Strait of Hormuz sa hinaharap. Ang talakayang ito ay isasagawa kasama ang iba pang mga bansa sa Persian Gulf alinsunod sa batas internasyonal at mga karapatan ng mga baybaying estado. Layunin nitong mapanatili ang seguridad sa isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong daigdig ng walang anumang banta ng gulo. Ang ika-6 na punto ay naglalaman ng isang napakalaking plano kung saan ang Estados Unidos kasama ang mga rehiyonal na kasosyo ay bubuo ng hindi bababa sa $300 bilyong na pondo para sa rekonstruksyon at pag-unlad ng ekonomiya ng Iran. Ang pamamaraan para sa pagpapatupad nito ay tatapusin sa loob ng 60 araw at ibibigay ng Amerika ang lahat ng kinakailangang lisensya, waivers at pahintulot. Sa ikapitong punto, nangako ang Estados Unidos na tatapusin ang lahat ng uri ng parusa laban sa Iran, kabilang ang mga resolusyon ng United Nations Security Council, mga desisyon ng IAEA Board of Governors, at lahat ng unilateral na parusa ng Amerika, primary man o secondary.
Ang lahat ng ito ay aalisin ayon sa isang iskedul na pag-uusapan at sasang-ayunan bilang bahagi ng pinal at komprehensibong kasunduan ng dalawang bansa. Kinikilala ng magkabilang panig ang napakahalagang papel ng pagpapasya sa pag-alis ng mga parusa. Dahil dito, ipinahayag ng Amerika at Iran ang kanilang layunin na agad na harapin ang mga isyong ito sa mga negosasyon upang maabot ang isang kapwa kasunduan. Ang pag-alis ng parusa ang itinuturing na pangunahing hiling ng Iran upang magpatuloy ang diplomatikong ugnayan at muling sumigla ang kanilang lokal na ekonomiya. Sa ikawalong punto, muling pinagtibay ng Iran na hindi ito gagawa o kukuha ng mga sandatang nuklear. Sumang-ayon din ng dalawang bansa na lutasin ang isyu ng kanilang mga nakaimbak na enriched material sa pamamagitan ng isang mekanismo na pagdedesisyonan sa ilalim ng pangangasiwa ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ang pangunahing paraan ay ang pagpapababa ng konsentrasyon ng material sa mismong pasilidad. Bahagi pa rin ng ikawalong punto, tatalakayin din ng dalawang panig ang issue ng uranium enrichment at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pangangailangang nuclear ng Iran para sa mapayapang layunin batay sa isang kasiyasyang balangkas. Kinikilala ng dalawang bansa ang kahalagahan ng isyung nuklear kaya naman agad itong bibigyang pansin sa mga susunod na araw ng pag-uusap upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sa ikasiyam na punto, habang hinihintay ang pinal na kasunduan, sumang-ayon ng Estados Unidos at Iran na panatilihin ang kasalukuyang estado o status quo. Pananatilihin ng Iran ang kasalukuyang antas ng kanilang programang nuklear, habang ang Estados Unidos naman ay nangakong hindi magpapatupad ng anumang bagong parusa at hindi magpapadala ng karagdagang puwersang militar sa buong rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan. Sa ikasampung punto, nangako ang Estados Unidos na sa sandaling malagdaan ang memorandum, ang Department of Treasury nito ay maglalabas ng mga waivers para sa pag-export ng krudo, produktong petrolyo at iba pang derivatives ng Iran. Kasama rin dito ang pagpapahintulot sa mga serbisyong may kaugnayan sa bangko, seguro at transportasyon na magbibigay ng agarang malaking tulong sa naghihingalong ekonomiya ng bansa. Sa ikalabing-isang punto, ibibigay ng Estados Unidos ang mga nakaprice o frozen assets at pondo ng Iran upang magamit ng buo. Sa pagpapatupad ng memorandum na ito, magkakasundo ang dalawang bansa sa mga pamamaraan para sa paglalabas ng mga pondo sa panahon ng negosasyon. Ang mga pondong ito ay magagamit para sa pagbabayad sa sinumang benepisyaryo na itatalaga ng Central Bank ng Iran gamit ang mga lisensya ng Amerika. Nakasaad sa ikalabindalawa at ikalabintatlong punto na magtatatag ng isang ehekutibong mekanismo upang subaybayan ang matagumpay na pagpapatupad ng memorandum na ito at ang pagsunod sa kasunduan sa hinaharap. Pagkatapos nito, sisimulan na ang formal na negosasyon para sa iba pang mga talata basta't nasimulan na ang pagpapatupad sa mga kritikal na probisyon tulad ng pag-alis ng blockade, waivers at pagpapalaya ng pondo. Sa huling punto o ikalabing-apat na bahagi ng memorandum, binibigyang diin na ang pinal na kasunduan ay i-endorso ng isang umiiral at binding na resolusyon ng United Nations Security Council o UNSC. Ito ay upang matiyak na ang kasunduan ay may lakas ng batas internasyonal at hindi madaling mabaliwala ng sino mang susunod na liderato sa parehong bansa na nagbibigay ng pangmatagalang katiyakan sa buong komunidad ng mundo. Sa pagtatapos, ang memorandum na ito ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa patakarang panlabas ng Administrasyong Trump at ng pamahalaan ng Iran. Bagamat marami pang hamon at hindi pa opisyal na kinukumpirma ng Tehran ang buong teksto, ang paparating na seremonya ngayong Biyernes ay magiging makasaysayan para sa kapayapaan ng mundo. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang balita dito sa ating programa.